Kay Soto ipinakita ang laro laban sa mga NBA players, dinakdakan pa nga niya ang mga ito at bago ang laro ng Yokohama Beacon na kinabibilangan kay Soto laban sa team ng Toyama Grouses at kasabay ng magandang performance ni Kaiju, sunod-sunod na double-double ang stats ang kanyang nagagawa, ay tinignan natin ang naging laro ni Kai laban sa mga NBA players at kontra sa team ng Phoenix Suns na kung saan NBA level ang naging laruan ni Kai dito, nakasabay kontra sa mga kilalang NBA players at ngayon na mas lumalakas pa nga siya at mas tutok at maganda ang strength and conditioning na kanyang ginagawa ay nakikita natin na magkakaroon ito ng magandang laro sa paparating na NBA Summer League at magtutuloy-tuloy rin ang magandang laro niya dito sa Japan B1 B-League 2024 season. Narito ang naging galawan ni Kai laban sa team ng Phoenix Suns noon at sa unang play natin ay DeAndre Ayton laban dito kay Kai, harapan ng eksena, muntik magkasubukan kaagad sa play na ito. Dito natuloy na nga ang kay Soto sa depensa, DeAndre Ayton sa opensa, good defense ang pinakita ni Kai dito, NBA size na kayang tumapat sa bigating NBA players na matataas ang bayad o kontrata sa NBA ipinakita ni Kai Soto. Dito naman Kaiju at Chris Paul nagbabantayan, alam ng lahat na mismatch ito, kaya naman Chris Paul veteran move ang naging galawan, foul ibinigay ni CP3 bago pa nga maka-turn around move itong si Kai Soto para sa isang monster slam. Free throws naman ni Kai Soto kanyang naipasok. Sa play na ito dalawang defender malapit kay Kai Soto sa loob ng paint, kasama niya pa-penetrate sa basket. Kaiju matyagang naghintay sa bola, maganda ang pwesto at dito na nga natuloy ang two-handed slam ni Kai Soto. Sigawan mga Filipino basketball fans sa venue at maging ang kakampi ni Kai ay nagustuhan ang ginawa ni Kaiju sa play na ito. Dito mapapahiya talaga ang isang NBA player, dunk over ang ginawa ni Kai Soto, kinain ng kasabayan sa rebound, buti na lang at basket interference ang tinawag kay Kaiju dahil wala talagang nagawa ang sumabay sa kanya sa rebound sa play o eksenang ito. Nagpapakita lamang na may laban si Kai sa NBA at kung liga lang sana ito ng mga Asyano ay karamihan rin sa players ay galing sa ating kontinente. Maglalaro naman si Kai Soto sa paparating na NBA Summer League at ang gusto natin ay manatili ang intensity ng laro na kanyang ipinapakita ngayon at wala itong injury at mapunta rin ito sa isang team na talagang magbibigay sa kanya ng magandang playing time at oportunidad dahil kaya ni Kai Soto ang NBA level, pero para maipakita niya ang kanyang laro ay isang magandang playing time at plays nga rin ang kanyang kailangan. Pero kung mapupunta na naman ito sa mga teams na puro buhay ang kasama ay mahihirapan rin itong si Kai na ma-maximize ang kaya niyang gawin sa loob ng basketball court. Maging ang commentator nga ay nagustuhan ang follow-up dunk ni Kai Soto at walang duda na ito sana ang isa sa top plays ng larong ito kung hindi tinawagan ng basket interference. Maging dito nga sa NBA level ay kita naman ang depensa ni Kai sa loob ng paint, maganda ang pressure na kanyang ipinakita sa depensa, mintis ang tira ng kanilang kalaban. Assist ni Kai Soto ang sumunod dito, ibang level ang pagbasa ni Kai sa kanyang kakampi na papalapit sa basket. Bigay kaagad ang bola, resulta highlight play para sa team ni Kai. Assist naman ang naidagdag sa stats ni Kai Soto. Pressure defense ni Kai Soto sa 3-point area kanyang naipakita. Mahaba nga talaga itong si Kai Soto, halos nahabol at maabot nga ni Kai ang tira sa play na ito. Maganda ang pagpasok ni Kai Soto sa loob ng paint, nasabayan ng kanilang guard kaya ang resulta isang Kaiju slam ang nagawa ni Kai dito. Kitang-kita naman kaya ni Kai ang NBA level at kung yung intensity ng laro niya ngayon ay mapanatili niya hanggang sa NBA Summer League, mapunta sa team na may mga plays para sa kanya, yung gagamitin talaga si Kai ay hindi malayo na ngayong 2024 ay mag-iba naman ang takbo ng laro sa karera ni Kai Soto. Ito pa ang isang pumatay sa team ng Phoenix Suns. Kita natin 91-88 ang score, dikitan lamang sa score pero Kai Soto nagpakawala ng tres, meron pang bantay sa lagay na yan, pumasok plus 3 points para sa team ni Kai. Kanilang kalamangan dito na nga nagsimulang lumobo, kumpiyansa ng kanilang team mas lumakas pa at naging swabe pa ang kanilang opensa, nagsimula sa 3-point shot ni Kaiju. Hustle nga rin ni Kai sa rebound, kanyang ipinakita mabilis na nasundan ang bola, NBA level ang laruan sa game na ito. Kung may hustle rebound si Kai, meron naman siyang hustle defense. Still ang nagawa niya dito, talagang dinikitan ang kalabang sentro, lumabas na mas mabilis si Kai na intercept ang bola sa kanila na ngayon ang opensa. Chris Paul ang muntikang malusutan at madaktakan ni Kai kanina at kita naman dito maging jersey ni CP3 pinapirma sa kanya. Marami-rami nga rin ang mga Pinoy na nanood sa larong ito, talagang suportado ang ating pambato na si Kai at siya ang kauna-unahang Pinoy na legit na naglaro sa isang official basketball game laban sa isang NBA team. Bata pa itong si Kai Soto, marami pa siyang taon at pagkakataon na umabot sa NBA, isa na nga ang paparating na NBA Summer League 2024 na talaga namang pinagkahandaan nila ngayon. Nakatutok ang strength and conditioning ni Kai Soto, maganda ang resulta ng kanyang ensayo at naipapakita nga ni Kaiju sa laro at gusto natin na manatili ang ganitong klase ng intensity ng laro ni Kai Soto at maging dominant pa rin ito sa upcoming na laro nila dito sa Japan B1 B-League. Magkaharap nga rin ang dalawang gilas bigs natin, AG Edo at Kai Soto, pero alam naman natin na galing si AG Edo sa injury kaya posible na limitado ang kanyang playing time at posible rin na hindi pa nga ito paglaruin sa game na ito Yokohama Beacon kontra sa team ng Toyama. Mahalaga sa atin
natin ang isang AG Edu sa Olympic qualifiers at isa pa nga ito sa pagkakataon ni Kai na maipakita niya ang kanyang galing laban sa NBA veterans at players na kasali sa team ng Latvia at Georgia. Sunod-sunod na double-double ang nagawa ni Kai dito sa Japan B1 B-League at nakikita natin na magpapatuloy pa ito hanggang sa matapos ang 2024 season ng B1.